Energy! May halak ka. Grabe may halak. Oh my goodness! This is it! Happy Thursday everyone mga pangga! We're so refreshing ang sarap ng kulay natin. May floral na medyo pagka-pink ang iyo at naka-peach tayo, di ba? Oo. Parang itong isi-share natin na masarap ding inumin sa araw-araw. Ano yun? Ang MX3 Tea with Pandan. Ano ba meron dyan? Well, alam naman natin about MX3 Tea ay gawa sa dahon ng mangustina, hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. At ang isang sachet mare ng MX3 Tea with Pandan ay good for 1 liter of water. Pwede itong kanawin sa malamig or mainit na tubig at pwedeng haluan ng honey or lemon para sa added flavor para sa buong pamilya. It's a perfect! At alam nyo rin ba, ang pag-inom ng bawat MX3 Tea ay makakatulong din para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Kaya naman, Mari, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Yun! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila sa mga nanonood sa atin via our digital platform sa makayong panig ng mundo. Hello Philippines and hello world. Yes, Mari, binabati din natin ang ating mga pangga na katatapos lamang maghatid ng kanilang pananghalian ng kanilang mga anak sa Correct. eskwelahan. Tama, di ba? Kasi malapit na rin mag-lunch break. Yes, Na mga nakakaloka. Speaking of happy naman, ako eto. Hindi pa pwedeng hindi natin batian ng bonggang-bongga, di ba? Si Ma'am Regina Helen Tan, happy birthday sa'yo. Ay, hindi ako papayag na hindi natin kantahan si Ma'am Regina. Tama. At ganito yung sabi ko nga, hindi papayag ang Baklitas na hindi natin siya batiin ng bonggang-bongga. And this is how it go. Diba? 1, 2, 3, go! Birthday ni Regina! Birthday ni Regina! Birthday ni Regina! Ngayon! Get out! Happy birthday, Sex Bomb Regina! Diba? Nakakaloka. Happy birthday, Ma'am Red! Happy birthday po. We love you so much. Diba? Nakakaloka. Pero eto mukhang hindi makakaligtas. Diba? alin? Sa mga mata ng mga netizen dahil nga sa ating ichichika for today's video ay talagang nga naman, Mare, napupuno ito Ng ng alin? kontrobersiya agad, kabago-bago. Sa alin? Diba nga naman, pinupukol na ngayon ng samut-saring, diba, pambabatikos, which is, alam naman natin, pagkaganyan, in a positive way. Kasi pinapansin ng mga utauchi. Pero para naman sa ilang mga netizen, napupuno ng samut-saring pambabatikos ang kaloka-like segment ng It's Showtime. Dahil? Dahil alam naman natin na, diba, nagsimula ito doon sa panggagaya kay SB19, Stella. Oo. Diba? Kung sino-sino na. Diba? Kasi para sa kaalaman ng lahat, kasi ito yung pumalit sa Especially For You. Kaya diba pinagpahinga muna nila at etong ipinalit nila. Diba? Napuno ito ng kontrobersiya dahil nga nung una doon sa ka-look-alike ni SB19 Stella. Pero sinundan ito ng mga sunod-sunod pang mga pangiintriga at pambabatikos dahil nga diba nang lumabas din ang ka-look-alike ni Ruru Madrid kamakailan. Na kung saan nga naman naloka ang lahat dahil nga syempre diba nagkaroon ng tuksuhan kung saan ilan sa mga guest horado ay ang kapuso star na si Bianca Umali. Na ang kanyang, alam mo yun, kasintahan. Na nakakaloka. Hindi maiwasan na tanong-tanungin kasi patungkol doon kay Laruru, diba, na kung sino nga ba pinag-aawayan nilang artista na lumutang bigla ang pangalan ni Gabby Garcia. Na pinagselosan. Na pinagselosan di umano na walang habas namang sinabi ni Kim Chiu ang buong pangalan. Nilagyan ng apelido kasi sinabi
sinabi lang nitong kaloka-like is Gabby. Pero si Kim Chiu ang nagdugtong ng pangalan ni Gabby Garcia. Pangatlo naman dito ay ang kamakailan lamang na naging guest nila na kamukha naman na kaloka-like ni Miss Marian Rivera. Ay, oo, napanood ko yan, Mare. Na nakakaloka na kung saan nga naman lahat sila natigalgala nang biglang mabanggit ang pangalan ni Karil. Correct. Di ba yung mga ganong usapin na parang sinasabi ng ilang mga netizen, Mare, ano ba naman to? Na sana man lang nagiging sensitive sila sa mga topic-topic. Pero sa aspeto na yan, in fairness naman, nung nabanggit nitong kaloka-like ni Mariana, itong si Karil, ay biglang mapapansin ang biglang pag-change topic ni Meme Vice. Agad-agad. Diba? Na parang tipong, okay, kausapin na natin ang mga hurado, yung mga ganyang aspeto. Kasi during that time naman, si Rufa May naman ang nandoon. Yes. Diba? Si Rufa May at saka, if I'm not mistaken, si Aubrey Miles. Oo, diba? Na nakakaloka. Kaya sabi na hindi alam mo yun, na hindi nakaligtas sa mga mata ng mga netizen. Ang ilan sa pagpapaalala siguro na sana maging sensitibo sa mga issue na ganito. Oo, okay lang. Kaya lang, patungkol naman doon kay Kim Chiu na nabanggit si Gabby Garcia, sumagot na ang Sino? Gabby Garcia sa anong patutsada. Although hindi naman daw, diba, na parang tipong hindi naman daw talaga na-offend si Gabby Garcia doon. Pero sa kanyang mga litanya, diba, na nung pagkakasabi lang din niya na we are okay naman, lalo kay Ruru and Bianca. Sabi niya, friends naman kami. And it's a long time ago kasi mga teenager pa daw sila. Happy naman daw siya sa relasyon ng iba. In short, parang gustong sabihin ni Gabby Garcia kay Kim Chiu, ikaw ba kaya mong sabihin kay Sian Lim na masaya ka para kay Iris Lee? Ganyan. Yun daw ngayon ang itinatag ngayon kay Kim Chiu. Mare, hindi ko lang ma-arok kung paano nakarating dito sa kalok-alike. Dahil alam naman natin itong mga kalok-alike na ito ay mga normal na tao at walang kinalaman din sa showbiz. Yung may mga diba? Paano nila nalalaman yung mga ganong issue na may silos ang nagaganap? So possible na Finifeed. Diba? Oo. Kasi syempre kung ikaw bilang ordinaryong tao, hindi mo naman na din maiisip yun, lalo pa taharap ka sa maraming tao, diba? Usually, minsan pag sa entablado, diba, Mare? Kahit naman na tayo mga professional, minsan na may mental block ka. So may tendency na gano'n na parang tipong talaga ba? Naniniwala pa ako na yung kay Marian ay dahil given yun. Dahil, di ba, ginagawang running joke sa Showtime. Yung pagkakaroon dati ng relasyon nitong si Ding Dong Dantes at saka ni Karil. Pero yung kay Bianca. May Bianca Umali. Para ma-feed siya kaagad tungkol doon. At saka matagal ng panahon. Oo. At saka parang yung galing, Mare, no? hindi lang yun. Kasi may sinabi pa yung kalok-alike ni Ruru na di umano'y propose na ito ng kasal. Diba? Yung mga ganong detalyado ng bongga. Kaya parang tipong minsan iisipin mo din, sana maging sensitive. Kasi lalo pat, alam mo yun, tama naman din yung pagkakaano ni Gabby. Siguro in short, kulang na lang sabihin ni Gabby Garcia na wag nyo na akong idamay. Kung sakali magkakaroon kayo ng mga joke, wala namang masama. Kaya siguro, yun lang ang nasabi niya na me, Ruru, and Bianca, we're all okay. Pero for sure, Mare, binulungan niya ng mga boss sa GMA na wag ka na masyadong tumalak dahil nandito nasa isang bakuran na lang tayo. Diba? Yung mga, wag ka na sumulak na bibig, wasak kita, ganyan. Yun, siguro ganon. Wag kang umarte, ha? Uy, alam mo ba? Ganun. Kaugnay ng binabalita natin tungkol sa Kapuso. Lunsad daw ang GMA7 ng isang parang seminar sa mga nakababata nilang mga artista na may kinalaman daw sa sexual harassment. At ang nakakaloka dito, habang ginaganap yung seminar ay biglang dumating daw si Sandro Mulak. Shucks! So, napaka-awkward ng Diba? Oo nga, diba? Hindi, siguro naman din kahit papaano, kung pagdating man niya noon, nagkaroon ng awkwardness nga. Kaya lang siguro, the reason why na bigla din siya dumating,
he wants to know din kung ano nang pwede maging policy when it comes. Siyempre, bilang artista din siya, 'di ba? Na tipong hindi dahil para lang, alam mo 'yon. Kasi nakapirma pa rin naman siya sa ano sa Sparkle, Sparkle. 'di ba? Under contract pa din siya under GMA7. Kaya siguro halos lahat. Siguro hindi lang basta sa mga nakakabatang artista 'yun, Mare. Yes. Sa lahat ng Sparkle artist nila, 'di ba? Huwag kayong ano diyan, Correct. Diba? O balik tayo sa It's Showtime. Mas magugulat ako kung nagsiseminar tapos dumating si Jinggoy. Sila mismo yung resource person. Kasama niya si Maring Riza, ganyan. Oo. Yung sa Showtime kahapon trending sila dahil dun sa Daoming Set. Diba? Diba? Yung mga ganun. Yung Pakita nga ulit yung natin. unang pinakita. Daoming Set na parang kamukha ni Diwata Pares Oo. Overload. Di, parang ang layo naman. Sana mas na lang, mas malapit kay Diwata. Hindi. Ganyan. O kaya Pipay. Ganon. Hindi, mas malapit nga kay Diwata. Tapos dapat may dala siyang kalderong malaki. Diba? Yung paano magtadtad ng second. Hindi, alam mo, patunay lamang ito ng It's Showtime ay walang diskriminasyon sa kahit sinong gusto mong gayahin. Correct Kung naman. trip mo si Daoming Set, kahit na hindi Correct. mo masyadong kamuka. In short, pinopromote nila kung anong trip mo hindi namin babasagin. Oo. Diba? Na nakakaloka. Ikaw, kung sakaling sumali ka, Mare, sino magiging kaloka like mo? Nung medyo mataba pa yung malaman pa. Oo. Pangit kasi pag mataba. Oo. Pangit yung Medyo yung malusog pa. malusog pa Yan. yung isa sa mga bukalista ng Ben and Ben. Ay, talaga ba? O kaya Jugs. Ay, talaga ba? Ang taray. Oo. Sa showbiz yan. Sa showbiz. Sa politika, Harry Roque. Ngintay mo lang sabihin ko hindi. Oh. Kasi 'di ba, pwede ka rin Pwedeng Harry Roque. Pwede ka mag-VP Sara, may hawig ka. Hindi kasi masyado akong malusog. Hindi medyo rin naman na siya ngayon. VP Sara nung bloated, Oo. ganon? Hindi, nung matapos yung Senate, yung Congress hearing, nagsangyupsal ganyan. Char. Char-charin mo si Sara. Si Sara. Diba? Oy, si Sara, speaking of Sara Geronimo, may mga mainit na balita ngayon na di umano ay si Sara Geronimo. Ito narinig ko lamang. Ay, Doon sa tatlong kumakanta daw na wala sa tono, sabi sa comment section natin. Talaga ba? Oo, na parang hinaharangan ba or parang ni Mateo Gudicelli daw na gumawa ng proyekto upang lang sa ganun na hindi makakubra ang pamilya. Ay, ang taray. Baka naman kasi namimili lang, dapat kailangan nyo makapareha din niya, tulad din niyang vegan. Bunso Ganon. dito, Mare, na nangyari, di ba yung Kailangan yung makakapartner niya, vegetarian din. Yung ayaw sa laman, gano'n. Grabe. Ayaw sa karne. Oo. Ang ibig kong sabihin. Mali ako doon. Matapos Ayaw sa na karne. mag-guest nung isa sa mga TikTok influencer. Oh. Parang TikTok viral person. Na sumasayaw ng Maybe This Time sa ASAP. Yung bata yun, di ba? Na instead na si Sarah ang kumanta, ay si Regine Velasquez. Kaya natanong ng mga netizen, bakit hindi na nag-aasap si Sarah? Parang alam ko kasi lately napapansin ko din naman at talagang napapanood ko na series of shows niya dito sa buong Pilipinas kasi. Kaya siguro hindi tumutugma sa schedule ng ASAP. Hindi, tsaka baka nagbabawas ng trabaho, baka nagtatry na magbuntis. Hindi naman po, Diba? hindi naman masama, 'di ba? Kasi matagal lang hinihintay ng lahat yan ang pagbubuntis Correct, ni Sarah. diba? Mali naman din natin, 'di ba? Baka yun nga yung plano nila or talagang umiiwas lang din siya sa mga sa mga carnivorous na mga yung mga, 'di ba? Kasi usually, 'di ba, pag vegetarian ka, 'di ba? Iiwas ka talaga dun sa mga circle of friends mo na kumakain na rin ng meats, ganyan, 'di ba? Mas more on siguro leafy, ganyan. Hindi naman sila kakain ng karne dun sa stage. Hindi, wala lang naman. Baka lang naman kasi ganon na yung isang aspeto. Baka lang naman. 'Di ba? Kasi usually, 'di ba, pag ganyan Si Yang Constantino ata nag-aasa pa rin, 'di ba? Oo. Vegetarian din. Vegan din si Yang Ay, Constantino. talaga ba? Oo. Yeah. Mali mo, tropa na sila. Ganyan. Ganun. Basta ganyan. Sige, ilusot mo yan, Sisa. Hindi, totoo naman. Sige, ilusot mo pa rin. Hindi kasi, di ba, usually pag vegan, vegetarian ka, you choose talaga yung mga friends mo na vegetarian na din.
Kasi kadalasan, di ba bakit dito sa atin, di ba? Pag kumakain tayo, madalas hindi natin kasama si Papa Jackson. Kasi di ba, vegetarian na din siya. So, umiiwas siya sa mga hindi vegetarian. Oo, di ba? Usually, Nako. nakahiwalay siya ng Issue. table sa atin. Di ba? Minsan nga, di ba, sasabihin niya, ay nako, sige na, dyan na kayo kumain. Ganon. Kasi puro ano lang puro vegetables ang kanya kinakain. Yes. At wala na. Hirap, Sara lang. Showtime na pinag-uusapan. Napunta sa Napunta mga na. vegan. Anyways, saya kasi naman Yan. We have nothing against sa mga vegan, ha? Hindi, wala. Kasi may mga vegan community na masasarap yung pagkain nila. Yes, natikman ko na rin yan yung vegan langgunisa nila. Diba? Na hindi mo akalain na made out of ano pala yun, veggies, diba? Naakala mo meat, diba? Naku, mamaya, yung pag-uusapan natin sa susunod na gap, may patungkol din sa longganisa. Ay, ang liit. Ay, talaga ba? Ang liit naman nun. Sino man yun na isama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! I could have my Gucci